ang Revelation chapter 17 verse 1 to 6 or 17 lang, chapter 17. Ang gihisgutan diha nga babae, asasama, aura gyapon ay bersikulo. Ang gihisgutan diha nga babaeng bigaon, matod pa sa affirmative side, mao ang Roman Catholic Church. Pagka ni karon ni Jando Alabado from Bohol, o karon for 15 minutes affirmative speech to be delivered by Evangelist Mitchell unsa ni? Bendilio. Asa pa Mitchell Bendilio. Kay Evangelist Mitchell Bendilio is the evangelist. 15 minutes to present. Timers start now. Okay, mayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan ug mga kaigalaan dinhi sa Naga City, Cebu. Og niini takna mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Siguro ako mao ikatulo kaparisan ikapat. Ikapat kaparisan. Ang akong kaatbang si Brother Jando Alabado, akong amigo sa personal, pero lantugi sa personal, lantugi kami, pero sa rason apan way labot sa korason. Pakpak kitang tanan. Naon sa mapunoon. Okay. Ang tema mga kaigsonan o kahigalaan, pamatunaan ko ang pinadayag ni si Sife. Naghiskod niya o babae nga bigaon. O ang maong babae niya, mao ang Roman Catholic Church. Mga higalag mga kaigsonan, usa ka makalilipay kini sa mga lalaki mga kaigsonan. Kamo dito magla sila. Apan mga higalag igsoon, kay Biblia man ang akong gigamit sumalas Biblia ang mga standard diferensya. Ang pinakasayon sa tanang sayon sa debate kanang magpamatuod ka sa butang naa. Ang pinakalisod sa debate ang pagsupak sa butang mabasa. Unsay trabaho sa affirmative? Pagpamatuod. Unsay pamatuod? Biblia o standard referensya. Atong ipabasa ang pinadayag 17 versikulo 1 ngadto sa 6 sa Kristohanong Katilingban Katoliko edisyong pastoral nga Biblia nga dunay imprimatur mga kaigsunan. Nagingon dire ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka tasa miduol nako og miingon, dali nga ri pakitaon tikaw sa hukom sa harianong puta nga nagpuyo sa katubigan. Gidala niya ang mga hari sa kalibutan sa pagpamuta niya. Pagpamuta niya. Nangahubog ang katawhan sa iyang bino sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan, diin nakita ang babayi nga naglingkod sa pulang mananap nga dunay pito ka ulo ug napulo ka sungay. Giputos siya sa ngilad nga ngalan nga nagtunglo sa Dios. O gisininaag dagtong pula o iskarlata nga gidayan-dayanag mga bulawan, bililhong bato og perlas. Nagkupot siyang tasa nga bulawan puno sa kangilaran sa pagsimba sa larawan sa mga Diyos-Diyos o kahugawan sa pamuta. Mabasa sa agtang ang misteryoso ngalan, gamhanang Babilonia, inahan sa mga puta o sa luod nga mga larawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Nakita ko nga ang babayi nahubog sa dugo sa mga santos o sa dugo sa mga martir ni Jesus. Okay. Klaro og tinaw. Dunay karakteristik ang babae. Puta. Dili ako kasulti. Unya ang iyang tirada mga hari. Karon mga kaigsunan,
pa naa siya'y relihiyoso nga buluhaton pagtudlo sa pagsimba og dili Dios. Unya, nahubog siya sa dugo sa mga balaan. Karon, kay na may standard reference nga atong gipa-appeal sa ato nga referensya sa atong kima. Unsa may gingon din sa Webster Comprehensive Dictionary, page 1124. Nagingon, Roman Catholic Church, the Church Communion... No. Scarlet Woman. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Okay. Yan na. Scarlet Woman. Kaysa nagpahayag standard reference. First applied to pagan Rome. Revelation 17:4-6. Literally to the Roman Catholic Church. Walay lalis. Og ingno ni Brother Jando nga sayop ning akong referensya nga standard na dakong problema nga naman nagtugan ang maong referensya nga ang babayeng bigaon unang giaplikar dito sa paganong Roma. Niuyon ang Roman Catholic nga ang babayeng bigaon paganong Roma. Ang problema mo ni gidibatihan kay ang Roman Catholic muuyon nga ang babaye nga sa pinadayag 17 mao ang paganong Roma, pero pag iyong literally applied to the Roman Catholic Church sa standard reference, putol, incomplete. Pero kita kay mutuo man ta. Di pa din ino na mutuo ko ana Brother Mitchell. Rumusopag ko sa sumpay nga literally applied to the Roman Catholic. O ni nga ang katunga sakto, ang katunga sayop na tamarong. Murag isda tamarong. Tanaw pagsupak. Karon. Bingon na ba siya? Nasayop ka! Kay kanang pinadayag 17-18 ang manulunda nag-ingon nga ang babae diha mao ang bantugang syudad. Hala. Murag maka mo. Mura. Ato ko nung tanawon, makaipsot ba? Ato sang basahon ang pinadayag 17 mo di siya musugot sa Court of Rasas kay na may ana na daw di ana. Basahon atong pinadayag 17. Bayi nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Hala! Pindelyo, nga nito ka sa Webster Dictionary nga literally applied to the Roman Catholic Church kay ang manulunda ningon nga syudad man na. Di ako na problema sa standard reference na gets. Kung sayop nga ang babaeng bigaon aplikado sa Roman Catholic Church, dili akong sayop sa standard reference. Hala! Unya ara ba na ay Roman Catholic Church sinukod ni Kristo standard reference tuuhan. Botange. Apir. Karon, ang problema ikson kay ang pinadayag din si City 18
ni dugang pagduot kay unsa man ang Catholic Church walay syudad, unsa man ang Vatican City barangay, asa man ang barangay City, Vatican City na tuan na aton tanawon sa Castle Dictionary, sa Concise English Dictionary, sa Scarlett Woman, o sa iyang pahayag. Isulti ang page, Scarlett Woman. O sa page di, Scarlett Woman, pangita. Tanaw na to, o unsay laing definition nga naglangkob gihapon nga ang babaeng bigaon mao ang Roman Catholic Church. Okay na. Page 1196. Okay. Scarlet Woman. Worldliness or sensuality, pagan or people room. Uy! Unsa di ay Scarlet Woman. Padayon, Revelation. Revelation 17:4-5. A prostitute of scarlet cloth. Okay, ito na. Unsa di ay ang definition sa mga dictionary? Ang Scarlet Woman, people room, pagan or people room. Naragyan ng pagano. Naragyan ng pagano, yung Roma. Pero na siya ay partner, magtiayo niya bang ka-partner, ka-pares, people room. O niya, asa man ang people room? Di ba ang people room Vatican? Ha? Di ba ang people room Vatican City? Okay mo kumplitahan, maadto ko. Ato ko nung basahon sa Comprehensive Webster Comprehensive Dictionary, Vatican. Atong tanawon ang Vatican. Vatican. Page 1390. Vatican City, a sovereign people state within the city of Rome, established June 10, 1929, including the Vatican and St. Peter's Church, along with square in front of it. Asa ang Vatican City? Tuas Roma. Onya ang babae asa naglingkod sa mananap nga doon ay 7 kasungay na 10 kalolo nga matod pa ni Sok Fernandez, kanang maong mananap mao ang Roma. Higala Gigson. May man mi diri kay landong mo. Nining takna sa kaponon. Damor nga iyang gamiton ang babae nga mao ang bantugang syudad. Damor nga mulutaw nga Roman Catholic Church kay mutumbok sa Vatican City. First applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Onya, nga naman, nagingon sa Biblia, nga maong Vatican, maghari sa tanang syudad, kinsa may nangulo sa Vatican City, mao ang Papa sa Roma. Onya, ang Papa sa Roma, unsa man iyang posisyon, iyang giangkon nga gahom, kasaysayan ng daigdig, page 74, unsay gingon. Page 74, nagingon. Asa dapat? 74. Asa dapat? Iginiit, 74, page 74. 74? Dara. Kaning subalit. Iginiit. Iginiit kani. Muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa Papa. Unsa di ay giangkon nga kagawom sa Papa, tanang hari sa kalibutan under niya. Unsay pinadayag 17-18 ang bantugang syudad magahari sa tanang hari sa tibok yuta, dili haom. Higala Gigson.
Kung supako ni Jando ang Roman Catholic Church nga ang Scarlet Woman refer, dapat supako niya po ang tigan Rome nga ga-refer ang Scarlet Woman ang bigawang babae. Kaya mo man naging referensya. Higala, Ikson, Higala, Ikson, nening taknaa sa kapunan. Ang ako nga pagpamatuod. Nabasa na ko sa Biblia nga doon ay bigawang babae. Sa Pinadayag 17. Nabasa na ko sa referensya, standard reference nga among daw ang baong babae. Tay! Okay, dagang salamat. Lamano sa. Okay. Salamat sa presentation. Kanya, di ba ta kasiguro, Gregor magito, kaya na may mukuparo ng pangutana. Tanawon ta. Okay. 10 minutes. Pangutana gikan sa negative side from Jando Alabado. Timer. Diyan ang santo. Now, Paantag santo. for 10 minutes. Unang pangutana. Kay niuyon ka man kaganina sa imong stand, nga ang babaeng bigawon sa Revelation 17 mo ang bantugang syudad. Ang pangutana, nganong gabuot-buot makagimo. Daghang salamat ka pinakasayong tubag. Og nagbuot-buot walang unta ko di ko mo gamit og referensya standard. Wa ko gabuot-buot. Mao nang nigamit ko. Og nagbuot-buot pa unta ko, gayaw-yaw lang kog ako diri nga gadala kog comics. Daghang kay salamat sa nindot og sayon kaing tubag. Next Pangutana. question. Sunod nga pangutana. Matod nimo wala ka nagbuot-buot. Ang pangutana, asa man sa Biblia nato mabasa nga ang babaeng bigaon giinterpret sa anghel ug Romano Katoliko. Motubag na ko. Hinundumi nga ang atong topic by Objection mo dito? Okay. Wa What is pa ko your na Objection. What is your objection? Wa pa ko na human og tubag. Do object siya human sa kog tubag. Sige. Di ba? Padayon. Ang tema Biblia referensya. Busa kung mangutana ka, iapil ang referensya. O ang Biblia kay mo man ay imong gipirmahan. Di ba? Counter objection. Okay, objection. Ang akong pangutana Biblia napakudiha, kulatan ng referensya. Tubagasa. Matod nimo wala ka nagtumutumog imo ha. Karon, asa man sa Biblia mabasa nga ang anghel mi-interpret nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Romano Katoliko. Moderator's time sa. Kay objection to. Ah. Sige. Ang tema sumala sa Biblia og referensya. Biblia o referensya. So, inyong gibutangan og conjunction nga an. So you have to present separately, biblically, and reference. So ang iyang pangutana, Sa Biblia. sumala sa Biblia. Ah, okay. So you're obliged to answer Yes. biblically. Okay, biblically. Kay niing nangutana man kag Biblia, kung mabasa nako litra por litra sa Biblia nga ang babaeng bigaon mao ang Catholic Church, Roman Catholic Church. Ang tunay na Panginoon. Moderator's time. Di nga punto, challenge question siya. That is considered a challenge question. Kaya bawal sa atong Wa rules. pa man ko objection. Gamay lang, Wa gamay. ko niingon nga pildi na ka. Wa man di Ah. ang challenge question, pag mag-pinpoint na kagamaoy kipasabot, considered siya nga challenge question. Considered. So, Considered. okay. Change your... Okay. Akong tubag na ay mabasa sa Biblia nga naghisgot
nga ang maong babae Catholic Church nga nang gugod lipatay sa mga Kristohanon. Basahon ako. Objection, moderator. Okay, what is your objection? Wala ko langutan ng footnote. Okay? Wala ko langutan ng footnote. Ang akong pangutana, Basic. kay wala man kahaka nagbuot-buot og imuha, asa man sa Biblia nga ang anghel, ha? Nga ang anghel may interpret O Catholic. nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Roman Catholic. Okay, ito'y pabasa sa moderator. Tinadayag 17 footnote. Basa moderator. Okay, basa. Ay, stop. Ay, moderator, ayaw ka! Moderator sa, ano ba dungog? Imo niya nang ialahaw? Asa nga chapter? Asa nga... Tinadayag 17 And I saw the woman drunken with the blood of the saints. O, manulunda na, ha? Refers to these empires under false religions which persecuted Israel during Old Testament times, actually up to the time of Christ, and with the blood of the martyrs of Jesus, points to the millions in the church age who gave their life for the cause of Christ. The Roman Empire began this persecution of Christianity, of Christians, and was followed by the Catholic Church. Oh, katawa! And when I saw her, I wondered with great admiration. John is amazed at seeing at all this. Kuna! Okay, Sunod pangutana. Sunod kang pangutana. Uyon ka nga kana imong gibasa naa sulod sa open and close parenthesis, yes or no? Butubag na ko! Sige, Masulod ba na sa Objection, open moderator. parenthesis? Nastics Objection, po! moderator. Nastics po! Objection, Okay, moderator. Mr. Moderator! Moderator Ang iyang time. pa- Okay. Moderator's time. Atong Objection. klarohon ni. Ang iyang pangutana, muuyon ba ka nga ang imong gibasa nga naa sa sud sa bersikulo pero naka-bracket. Meaning to say, dili siya sa sudyod sa original verse. Manay, naka-bracket siya. Ang pangutana niya, uyon ba ka nga ang imong gibasa diha na ginamit ang nakasud sa bracket? Okay, mutubag na ko. Mutubag na ko kay nisayaw na. Okay. Ang iyang pangutana naabas Biblia. Objection, moderator. Uyon ba ka? Objection ko, moderator. Kay categorical akong Ah, pangutana. Yes. Mr. Moderator, balik ka siya na kasultiyon. Tanan, paumanon sa ko. Yalan siya pa. Balik ko lang ang Moderator's pangutana time. ko. Moderator's time. Oh, sige, Understood sige, na. sige. Ang regulation nato, if the question is categorical, the answer must be categorical. So, Biblia, uyon ba ka- excuse me. Ay, laman, Ah, sige. this time. Uyon ba ka nga ang imong gigamit nga bersikulo na ginabasa sud sa bracket, uyon o dili? Oyon, mabita ng ninyong kung oyon ko, pero naas versikulos Biblia, naas sulos Biblia. Okay. Kaya ang iyang pagutan na Biblia man, mabita di siya mo sagot ang referensya akong basahon, standard reference. Continue your answer. Okay. Mauna, ang iyang pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga nagingong manulunda, gibasa na. Niya, ambot lang, kung sa sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod ni mo ganina nga ang babae naglingkod sa mananap nga pula. Ang pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Okay. Atin na, ang ato lang, tas inyo diretsong Sir Fernandez. Ang mananap na pula. Objection, moderator. Okay. Objection, Your moderator. What is your objection? Wala ko nangutana kung unsa gisulti ni Sok. Ang akong pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Mr. Moderator, excuse me, ma-objection ko, Mr. Moderator, ko clarification lang ko. Counter objection. Dili counter objection. O magsige ni, nga di pa ko makahumag istorya, iya dayon kong, iya dayon ko nang distract, bakablakan, dili mayo. Pahumanon sa akong istorya, o sa sem object. Sige. Atong pahumanon. O sa pagkapurma laming debate ha. Sige. Tupaga pagbalik, iwason usa ka mo object. Oh. Sige, Ano? continue. Okay. Ang anghel, ang iyang interpretasyon, nga gipahayag,
ang napulo kasungay nga mananap na pulag pito ka napulo ka ulog pito kasungay mao ang Roma giyon na si Sok Fernandez. Mauna siya ang interpretation nga naa diha naglingkod ang babaeng bigaon nga mao ang Roman Catholic Church o ang maong bantugang syudad ang Vatican City na sa Roma na kahit nagpahimutang kay ang babaeng bigaon ang maong syudad na nagahimutang sa Roma. Daghang salamat. Sunod nga pangutana. Okay. Matod sa verse 8, nagsulti ang anghel. Ang nakita mong mananap, buhi kaniadto apan patay na karon. Ang pangutana, patay na ba di ay ang Roma panahon ni Juan? Motubag nako. Yes, tubag na. Naay namatay, naana po yung nabuhi ka na may mapuli. Kay Papal Roman. Di ba, klaro? Naay Objection, moderator. Ito na. Okay, patiwasasa daw siya. Nausa na Tiwasasa for 1 minute, then after objection. Halang kayo ni matubag yung pangutana. Naay patay, naapoy buhi. Kay pagkamatay ni Pope Francis, ni Puli Mampodse, kanang mao karon nga Papa, di na namatay na ay buhi. Kay ang maong definisyon, Papal Roman, di man nagsingle og personal pronoun nga siya lang. Papal ba, kahom, papasi. Objection. What is your objection? Naabot siya po, Francis. Ang akong pangutana, sumala sa verse 8, giingnan sa anghel si Juan. Ang nakita mong mananap, buhi ka ni adto apan patay na karon. Therefore, patay ng mananapa, panahon ni Apostol Juan. So ang pangutana, ingon ka man nga Roma na, ang pangutana, patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Counter objection sa to. Counter objection atong pagtagag. Iya kong gibutang-butangan niyong kuno kong Roma na pagan Rome og Roman Catholic Church. Onya ang Roman Catholic Church ang maong syudad diha mao ang Vatican City nga naa diha naghari ang Papal Rome ang papasi. Sunod nga pangutana. Klaro. Sunod daw nga pangutana. Sunod. Asa nato mabasa nga sa panahon ni Apostol Juan, patay ang Papal Rome. Motubag nako. Ang prophecy gani dili kay diha dayon. Paglaba! Umalabot pa pagdog prophecy ang pinadalag propesya. Mauna nga dunay papang namatay, naapoy ni padayon nga buhi, hangtod karon na may papang patsunon. Sunod nga pangutana. Unsay giingon sa anghel? Ang kaning mananap ba, patyon so malabot o patay na sa panahon ni Apostol Juan? Wa po lagi ng mga anghel nga. Objection, moderator. Okay. Peso. Wa gihapon ni. Kategori na lang pangutana. Ningon na ang moderator nga pahumanon sa kogtubag, di gon mo tulong. Yan na lang, upatubanon. Sa mapod. Wagon ningon ang anghel diha nga patay na ni sa akong panahon ni Juan. Wagon na ningon ang anghel nga kining mo na napaha namatay na ni panasamon imo-imo ra na. Motoon gani kag propesya ibutang ang future event kay prophecy ang pinadayag prophecy dili kay pagyon ni Juan mo makita ninyo nga mabalik ang Ginoo ibalik na. Nausa mo po. Sunod nga pangutana. Sunod nga tubag. Unsay giingon sa anghel? Ang mananap nga imo nakita patay na karon o ang giingon siya ang mananap nga imo nakita patyunon pa sa unahan? Matubag nako. Mao bitaw na nga migamit siya og mananap patay na karon kay propesya na nga dunay panahon mamatay di karon namatay. Naamay mo puli, di na mo puli patulon og ba. Naon sa mga bulay propesya dando. Sunod nga pangutana. Matod sa anghel sa verse 8, mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang pangutana, o asa man ang Roma sa panahon ni Apostol Juan? Nasa kahiladman o nasa babaw sa yuta? Kahiladman basas langit kagikan. Objection, moderator. Natanawa na usa na po wapagani ko na human. Humanasa. Wapagani ko na human. Ayaw sige pabadlok moderator. Ayaw sige padlok. Kategorik ka lang pangutana, moderator. Kategorikal. Bitaw, kahiladman. Di ka kahiladman o di ko kahiladman basas langit kagikan. Di klaro. Onya, matod di mo, patay na, nga namang nito mo, kaya lagi mo puli. Kaya tanawa na sulod na noong ka.
Sunod nga pangutana. Asa ang imong dokumento nga sa panahon ni Apostol Juan ang Roma naa sa kahiladman o wala sa babaw sa yuta? Mutubag na ko. Mutubag na ko. Ha? Mao man gani na nga naay pito ka bungtod kay ang Roma nas ubos ka bungtod taas. Ay naon sa man pud wa gatong propesiya. Mao na problema sa tao way tuon-tuon propesiya. Kay ang iyang umalabot ipahitago karon. Naon sa man pud noon pagtondo. Wa pa kami biya sa Adventista. Objection, moderator. Pagpunta ka kayo. Objection, moderator. What is your objection? Policy of ad hominem ang gihimo sa kung kontra ay ipahalata. Sige. Okay, sunod nga pangutana. Okay. Kay niingon ka man gyud nga kanang mananapa mo ang Roma. Sumala sa verse 8 niingon ng anghel nga kanang mananapa mao ay kawalong hari. Uyon ka sa giingon sa anghel o supak ka? Matubag na ko. Matubag na ko. Adi ang gisgutan na po. Kina naman pong pitong kasungay. Oh, yun. Pitong kauli. Objection, moderator. Muna, inundom ang teknik ni Gando, ang mananap, dili, Objection. ang hari diha, dili ng mananap, ang pitong kaulo. Waga toon. Ang pitong kaulo sa mananap, may hari. Moderator's time. Ah. Ato sa atong ibalik ang atong roles, no? Ang pangutana, uyon ba ka o dili? Oh. So, let Oh, sige, sige. let me finish. Ay, sa- Uyon ba ka o dili, meaning to say, answerable by yes or no? Ako yan sila. What may kadug? Sige. Paibabalik ang pagkutana kay Aton Siran. Sige. Okay. Usbon ako ha, moderator. Ah. O bang iyo nga, o categorical una. Hangin ko na. Hmm. Balikon ako akong pangutana. Niingon ka man nga ang mananap nga pula maong ang Roma. Unya, miingon man ang anghel nga ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa giingon sa anghel o supa ka? Ang akong gisupak ikaw kay wa ako nagkalimaw na. Okay. Objection. Ang akong gisupak ikaw. Uyon ko sa angel. Okay. Dera. Objection. Dera. Explain. Categorical. Mr. Moderator, napaka 1 minute. Dili. Ang pangutan na basta kategorikal, palihog lang dili tiwason ang imong tubag. Ni uyon na gaya ko. Ni uyon ko. Ni uyon ko sa anghel. Di uyon ka. So uyon ko sa anghel. Paminaw. Uy. Nagtubag ko uyon ko sa anghel. Pero ato sang klarohon. Ah. Balik ang pangutana. Ingon ka ganina nga ang mananap nga pula mo ang Roma. Ah. Pero ang gingo sa anghel, ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa gingo sa anghel o supak ka? Uyon lagi ko sa anghel. Okay. Apan akong gisupak. Paminaw. Di pa din ibulangan. Uyon ko sa gisulti sa anghel. Ang akong gisupak ikaw kay di na mao. Ang ikapulong nga ulo, ang ikapitong nga ulo, mao ang maghari. Dili kay ang mananap. Ang mananap dunay pito ka ulo. Onya na pulo kasungay. Iya bang giutay-utay kay wala ginasabi ang propesiya. Sunod nga. Mao na nga tanduga gyud ang standard difference. Ang kwan kay di ko kakatandog ana, wa ko kadto mo ani. Okay. Sunod nga Last pangutana. question, last answer. 1 minute and 11 seconds. Niingon ng anghel nga kaning syudad mo ang Babylonia. Unya ang inyong propeta nga si Ellen G. White siyang librong mga hitabo sa katapusang panahon ni ingon nga ang Babylonia diha mao ang protestante nga pagtuo. Uyon ka ni Ellen G. White o musupa ka? Mo tubag na ko. Isa, moderator's time. Ang imong pangutana, something nagdala og misleading kay imong gi-quote nga wala nimo ibasa. Basa ko sana ako moderator Kay para basaha. patungog. Kay nag-istorya ra siya, way basa-basa. Sige, may gani. Basa dayon ipangutana. Sige. Ingon dire. Cut it time. Mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White, pahina 214 nagsulti. Diha sa ika-18 ang kapitulos pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa pagawas gikan sa Babylonia. Sumala sa kasulatan, daggan sa katawhan sa Dios ang anaa pa sa Babylonia. Ug sa asa mga relihiyos musunod ni Kristo, walay duha-duha. Anaa sa mga nakalain-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Okay, motabag na ko. Motabag na ko. Sige. Ang iyang gigamit pinadayag 18, ang among debate pinadayag 17, kalayo. Naunsa man po gigamit manggaling libro ni Ellen G. White, wa po na tulong. Wa pa natulong sa bersikulos among at kapitulos among gidebatehan,
Wa pa po niya nasabti o sige pasabot. May gani. Doola brother Salwat. Doola igsoon, doola. Apel sa. Ayaw sa. Okay, klaro. Onya, niingon ang iyang gibasa. Nag-ingon ang Dios. Time is up. May gani, natin kang time. Salamat sa interpolation, sa cross-examination coming from the affirmative to the negative side. And now, total sa negative 10 minutes presentation 15 minutes presentation from Jando Alabado of Tagbilaran City, Bohol. Start now. Mga kaigso na naingon siya layo ora kuno kaayo. Ako lang tiwas ug basa. Kay nibasa man siya ganin nag Revelation 17 verse 18 na may sumpay na Revelation 18. Atong basahon ang verse 18 ay ako ilaho sa kapitulo 18. Ang nakita mong babayi mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Tapos niini, 18 verse 1 ha, sumpay ha. Point of order. Ang tema specific sa Revelation chapter 17. Gani, Revelation 17, 1 to 6, imong giapil ang whole chapter niya muda. Ang ko na lang daan. Sugot ko ngayang gamiton ang basahon ang iyang Revelation 18. Basta mo surrender siya sa Revelation 17. Counter objection. Counter objection. Wala nilayo ang pamahayag sa tema tungod kay ang Revelation 17 verse 5 naghisgot man sa Babylonia. Busa ang 17 na may sumpay mo ginang gasugod og tapos ni ini. Okay, Wala Mr. ko nilayo. Moderator. The same context na ko moderator. Mr. Moderator, naatay chapter 17. Pag imo lang tugutan, maguba ang atong tema, mapiwa taga-tema. Okay. Moderator's time. The objection to my understanding, the point of order cannot be granted because the text na gigamit sa negative side, same issue about Babylon. Yes. So do not make any sense nga diin imong supakon nga ang teksto nag-refer gihapon sa Babylon in which maoy gidibatihan karon. So, padayon ang presentation. Another point of order. Mag-check ko. Wala ang among ginidibatihan Scarlet Woman. Wami kay specific o Babylon. Lahi ang topic o Babylon. Specific mi Scarlet Woman. Wami kay ang Babylon. Okay. Specific mi Scarlet Woman sa Revelation unsa na siya. Ato sa Solbaron kana na amoy Counter ko moderator. okay. Sa 17 verse 5 moderator nagiingon dire. Nahisulat siyang agtang ang usa ka ngala nga may tinagong kahulugan ang gamhanang Babylonia inahan sa tanang bigaon ug kangilaran sa kalibutan. Unya ang akong gitiwas og basa nagisgoto about sa pagkapukan ni ining maong Babylonia. Ano mo reklamo man siya nga ang Babylonia gisgutan sa unahan, maura man ning Babylonia nga naa sa 17 verse 5. Okay. Ang imo nga side nga Scarlet Woman actually generally specific na siya. Generally refers na gyapon sa Babylon. May labot ra gyapon sa Babylon ang isyu. Pero ang among tema, pamatodaan nga ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, dili Babylon. Amo na nga ang atong tema daw ta kahisgot og Babylon. Gahisgot ta og Revelation 17, kinsa na siya. Applicable to pagan Rome og sa literally sa Roman Catholic Church. Moderator. Madaghan na tananon. Wala ganin niya nasupak, na. Nga Roman Catholic Church o niya Buddhismo siya Babylon na puro namin ni affirmative. Okay. Wala yung negative. Ang akong role model is pagsupak sa iyang interpretation, di ba? So, ang iyahang ako lang ipaklaro para sa mga nagtanaw karon. Namo ko giingon diri magod sa Revelation 17 verse 4. Nagsapot ang babae og dagtong pula. Mo ni Scarlet Woman giingon niya. Dagtong pula og hayag pula nga gidandayanag mga bulawan, mahalong mga batog, mga perlas. Nagkupot siya, kisa maning siya katong Scarlet Woman nga giingon. Nagkupot siya kupang nga bulawan nga puno sa law ay hugong mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang, kisa maning iyang ang Scarlet Woman.
naisulat siyang agta nga usa ka ngalang ang may tinagong kahulugan ang damhanang Babilonia. Inahan sa tanang bigaon ug kangilaran sa kalibutan. Busa wala ko ning layo sa isyu kay Scarlet Woman nag-refer na sa syudad sa Babilonia. Mr. Ako ning layo. Moderator, di kita na ni matapos. Affirmative ko, negative siya. Ang akong gi-affirm, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, iyan ang iniger. Iyan ang inigan. Okay. Dili ka magpamatod sa Babylonia. Moderator's time. Ikaw ang affirmative side. So, ikaw ang affirmative side. Kung ang iyang gigamit nga negation refer sa imong gi-affirm, then the same issue. As a negative, iyang supakon nga di na Roman Catholic Church. Oo, gani. Dili ko Roman Catholic. Issue. Kaya, magpamatod sa Babylonia, di na, nasupak mo din na. Oo, gani. Dili Roman Catholic kay Babylonia. Mao ni ang tumoy sa iyang atong patiwason siya sa presentation. Sige. tiwason So let ako. us allow him to continue his presentation. Ano to masuta kung kinsa naong maong Babylonia pasiglahi ng Babylonia ha. Padayon. Sige. Padre Jando. Ito balikon ha. Akong time. Pinyo akong time. 17 verse 18. Ang nakita mong babae mo ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Chapter 18. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga mananaog gikan sa langit. May dako siyang gawng nga nahayag ug ang tibuok kalibutan siyang kahayag. Misinggit siya. Napukan na. Napukan na gayod ang gamhalang Babylonia. Karon, nahimo na siyang pinuy-anan sa mga demonyo, gabtanan sa mga daotang espiritu, ug sa tanang hugaw dulumtanang kagamahanan, kalanggaman. Sa to pa, kaning Babylonia nga nasa Revelation 17, sa verse 18, napukan na. Napukan na. Unya, o sige ingon sila ang libro, sumala sa tagna sa pinadayag 18, ang, di mo akong nabasa, diha sa ika-18 nga kapitulo sa pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa paggawas gikan sa Babylonia. Sumala sa kasulatan, daggan sa katawhan sa Dios ang anapas Babylonia. Ug sa asa man nga relihiyoso nga pundok makita karon ang labing dako nga bahin sa mga sumusunod ni Kristo. Walay duha-duha. Anaa sa nagkalain-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Ang ilang propeta ni interpret nga kanang Babylonia protestante na. Ang pangutana, aminado ba ang SDA nga protestante sila? Sige ingon dire. Adult Sabbath School Bible Study Guide, 1st and 2nd quarters 2020 sa pahina 168. As Seventh-day Adventist, we are Protestants, which means that we believe in sola scriptura. Protestante sila. Ingon ng ilahang propeta, kanang Babylonia riha, protestante na. Unya, pasangilan mo Romano Katoliko? Objection, Mr. Moderator, objection. Point of order, Mr. Objection, Mr. Moderator. Okay, mane. Ang topic, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman per Revelation 17. Ato naman siyang Seventh-day Adventist Babylon. Layo naman kayo na. Mr. Moderator, pasurindira sa siyang Revelation 17 Scarlet Woman refer to the Roman Catholic Church. Kaya atmong dibatihan ng Revelation 18. Okay. Atong tagaan o Counter. balance nga desisyon no. Ang mugula magud ani Brajando dili na nimo ma-mention nga gub-on nimo ang iyang Roman Catholic. So wa pamanggon pud mahuman. Iyahang pamatuod nga kanang Scarlet Woman Roman Catholic. Akong gubon pinaagi sa pag-prove nga ilang libo lagi mong protestante na. Okay. So balik ko na ko ang atong clarification. Negative man siya. Oh, Kay negative man siya kung ang imong pagsabot Roman Catholic niya pare na dili. Kay negative man siya. So sabihin na lang niya. Di ka kabuot kay negative siya. So continue your presentation kay negative man ka. oh. Pauyonon ko nimo si mong stan, unsa naman taong to eh? Ay sunod ta. Arita karon sa kuan. Sa kuang stan. Arita karon sa kuan, sa kung stan ako. Sumala sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20.
Nagsulti si Apostol Pedro da sa maing balita Biblia. Apan labaw pa sa tanan, inumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Walay si bisan kinsang makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Aron, sa Biblia, ang anghel nag-interpret na sa giingon sa Revelation 17, unsa man ang Scarlet Woman. Mauna ang bantugang syudad, ni Oyon siya. Niya ka ng bantugang syudad, giingon sa verse 5, mao ang Babylonia. Nga nung magbuho, makag-imo nga Romano, Katoliko nga, di may Babylonia. Oh, pagguba to ha, pag negative to. Ikaduha, nag-ingon ang ilahang libro, nga si Ellen G. White, ang nagsulti din sa page 214, akong gibasa ganina, ingon dire, ha? Gingon dire sa yun dire nga page 194, ingon dire, daghan ang mutindog sa atong mga pulpito, uban atong mga pulpito. Kisa ni pulpito sa ilaha. Sa SDA nga pulpito ni. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito, uban ng sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot, gidagkutan gikan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Sa ato pa daghan nilang magsulti og mga bakak nga mga tagna. Karon kaning tagna sa Revelation 17 aron dili mahimong bakak, gi-interpret na sa anghel. Ingon dire. Ang tema ni Bendelio, ang daotang babae, ang Scarlet Woman, mo kuno ang Romano Katoliko. Sa Romano Katoliko, Iglesia. O sige mo sa anghel, ang kahulugan niya na bantugang syudad. Ang pangutana, kinsa may inyong tuuhan, si Bendelio nga nagsulti nga Romano Katoliko na, o ang anghel nga nagsulti bantugang syudad na. Pili lang mo. Sunod. Sumala sa verse 5. Nahisulat siyang agtang ang usa kang ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babylonia. Therefore, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia, dili ang Romano Katoliko. Kung tuison niya kini, aron himuon niyang iglesia, dili gihapon mo igo sa Romano Katoliko, kabalumog nga no? Ingon dire, sa verse 6, siyang gibasa, kaning bayhana nahubog sa mga dugo sa mga santos. Nahubog sa mga dugo sa mga santos. Sa ato pa, mato pa silang kauban nga si Rinaldo Condino, ang kahulugan ni ana, tigpatay nagsantos. Nga pangutana, tong debate sa Cagayan de Oro sa una, nangutana ko ni Rinaldo Condino, ang Romano Katoliko ba nagpatay ba og mga santos? Kung tinuod, hinganli. Way nangalan si Kuanoy, si Rinaldo Condino, hinglaban pas jirilaig, walay natugan. Kadugay ni ingon maggumbursa. Gumbursa, santo ring gumbursa. Ingon dire, ang babaeng bigaon nahubog sa dugo sa mga santos. Buti pa sa butig pamatay nig mga santos. Nya ang mutobong Romano Katoliko tigpatay mga santos. Nga ang Katoliko magaling mo deklara kanang tawhana ato ng tahuron kay kana santos. Nya patyo na hinuon. Ang tigpatay sa mga santos, ang dili mo tahod sa mga santos mo onay Babylonia. Ano ba sila mo Romano Katoliko? Layo ra kayo. Ingon ni santos sa simbahan Katoliko si Tiatira AD 538 to 1565. Ilaning basahon. Saning nga libro? Daniel and Revelation. Ingon dire. During this period, the Christian church was responsible for many of the good things happening in society. It ran the hospitals, orphanages, schools, and missions. And among its members were faithful Christians such as Saint Francis of Assisi. Tigdeklarag santos ng Romano Katoliko, dili tigpatay. Ang Scarlet Woman sa Revelation 17, tigpatay ug mga santos. O sa gingon.
Oh, ayan, yan na. Oh. Sunod. Sa gingon diri sa kuan, sa 17 verse 8. Ingon siya, ang mananap nga pula nga gisakyan kuno sa babaeng bigaon mao kuno ang Roma. Ang iyang rason tungod sa dunay gingong 7 ka buntod. Unya, ang pangutana, kanang 7 ka buntod diha usa may hubad sa anghilana sa verse 9, kining butangan nagkinahanglan og lalom nga pagsabot, ang 7 ka ulo mao 7 ka bungtod nga gilingkuran sa babaye. Kanang bungtura gilingkuran sa babaye. Sa ato pa kay ang babaeng galingkod dili man literal, natural. Ang bungtod nga gilingkuran dili pod literal. Ngano mo man imong literal? Sunod. Ang 7 ka ulo nagkahulugan og 7 ka bungtod, sila mga 7 ka hari. Karon, sa unahan na to basa, gingon diha sa Revelation 17 verse 8. Ha? Ingon diha. Ang ingon diha nga kanang 7 ka bungtod, 17 verse 10. Napukan na. 5 na siya ha. Ang kanang 5 ka buntod, dili na literal nga buntod para pasangilan nimo ang 7 hills of Rome. Dili na literal nga bungtod. Kanang 7 ka bungtod, nagkahulugan na siya 7 ka hari. Unya, ang 5 nila napukan. Ang 5 sa verse 10, napukan na ang 5 kanila. Kung atong sabtol nga, mo na ang 7 hills of Rome, napukan ang 5. Saan nalangkat ng 7 ka bungtod? O 5 ka bungtod? Wala, oy. Napukan na. Di nalangkat di ay. Saan nalangkat? Naibot? Nawala? Wala. Napukan na ang 5 ng gingon niyang 7. Napukan na ang 5. Sunod. Ang usa. Apan naghari pa ang usa. Sa ato pa, sa 7 ka bungtod, nagkahulugan og 7 ka hari, ang 5 nila napukan na. Ang usa naghari pa. Nya makaprove ka kanako nga sa Roma dunay usa ka bungtod. Nya ang 5 ana nalangkat. Wala. Pataka lang mag-interpret. Ang problema, ang anghel ni-interpret na. Kanang 7 ka bungtod, 7 na kahari, ang 5 nila napukan na. Di na literal nga bungtod sa Roma. Gawas kung nakay priba nga ang 5 ka bungtod sa 7 nga bungtod sa Roma nalangkat na. O wala kay priba na di gina Roma. Sunod. Apan naghari pa ang usa, og umaabot pa ang laing usa. Say mini sa umaabot pa, ato ibutang nga kana bungtod na sa Roma. Say mini sa umaabot pa, mutubo ay pa. Mutubo pa na. Inyang gingon diha, inigabot niya dili sab siya mulungtad og dugay. Sa to pa dunay mutubo ay nga bungtod sa Roma, nya wala na pud gyapon. Di gyud mao. Ngano man nga imo manghubad-hubaron nga niingon naman ng anghel. Ani ako sa bungon si Bindilog ang anghel ani. Ingon ng anghel, ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. 5 nila napukan. Ang usa naghari pa, ang usa umalabot pa. Pero inigabot sa usa, kadyot ra pud kay siya. Dili ni butang bungtod. Gawas kung nakipriban ako nga ang 5 sa 7 ka bungtod nalangkat, unyang usa mutubuay pa. O wala kay priba na, di gina mao. Sunod. Sa Revelation 17 verse 8 ug 11, sige ingon dire. Ang nakita mong mananap, ingon siya kana kuno Roma. Ang giingon sa anghel, ang nakita mong mananap, buhi ka ni adto. Apan patay na karon. Sa ato pa nahibalo si Apostol Juan nga kaning mananapa ni patay na ni panahon na niya. Oh, patay na panahon ni Juan. Wala giingog mamalatay pa. Patay na karon. Sa panahon ni Apostol Juan siya may giingnan. Ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na. Mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang 7 ka hari. Ug paglaglagon usab siya sama sa uban. Sa ato pa kanang mananapa nagkahulugan na og ikawalong hari. Kay naa may 7 ka bungtod, 7 ka hari. Kanang mananap mo na ikawalong hari.
Mo na giingon dire sa verse 11, ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na maong ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito. Dili gid pito ka bungtod. Pito ka bungtod, pito ka hari may meaning ana. So di siya literal nga bungtod. Symbolical siya ng kahulugan, pito ka hari. Nya ang ikawalo na mo nang mananapa, magisakyan sa babae nga bigaon. Interpret mo kagimuwag butikan. Sunod, verse 12. Ang nakita mong napulo ka sungay. Oh. So ang mananapa na napunay napulo ka sungay. Mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Kanay napulo ka hari nga wala pa gani sila maghari. Kung maghari na ni sila, magdungan sila paghari inanang ikawalong hari. Ang pangutana, kinsa maning napulo ka mga hari ug asa man ni silang naging harian maghari. Unya, kinsa nang budi ikawalo ka hari nga mo'y gipasabot sa pulang mananap ug sa pito ka bungtod. Asa bud sila maghari? Sa verse 16 giingon dire, ang nakita mong mananap, dumta niya ang babaye. Iyang kanon, ibutangtang ang mananap mo ang batik ang Roma, unyang babae mo ang Batikan. Nakay dokumento, magidumtan sa Roma ang Batikan. Loy, takka lang kagimuha dag interpret. Buot-buot biya ka, di ba juga mo angkon? Time na. Okay. Napay 15 seconds. Okay. Nagdali si Brad Jando nga kupuhan si Rosek Pangutana. Oh, kay lami mapulbasa katubag lang. Okay, andam na? Andam na. Okay. 10 minutes cross examination. Basa pa imong baba nga nag-ingon ka. Ay, Objection. sa pa. Nagbasa pa yung baba sa iyang pag-ingon. Wala. Wala pa ko magpasagot. Sige. Ata dragay ka. Okay. 10 minutes interpolation or cross-examination coming from the affirmative to Jando Alabado of Tagbilaran City. Okay. Timer starts now. Okay. Dili pa ko kayo ningon siya kung mag-ingon ka nga ang pito ka ulo mo ang pito ka bungtod nasa laag ka ay pabuot-buot. Akong pangutana mo ni. Ningon man si Sok Fernandez sa Katinawan 2 nga ang pito ka bungtod nga gipungkuhan sa babae sa Pinadayag 17 mao ang pito kabungtod sa syudad sa Roma. Kinsay na makaknin yung doon sa Fernandez tubag. Niyan tubag. Objection moderator, fallacy of loaded question ang pangutana. Moderator side no kay ang question ang iyahang pangutana gabase sa teksto unya ang teksto naggamit og pito ka bungtod unya sa iya moderator's time unya sa iyang pito ka bungtod gi-interpret ni Sok Fernandez nga mao ang Pito ka bungtod sa Roma. okay. Kung mao ka na nga naay interpretation, the question is valid. Kana, Nasa isukan. Counter sa ako moderator. Sige, counter. Ang counter na ko mao ni. Insakto iyang premise. Pero ang iyang pangutana kinsa may namakak. Si Sok o ikaw? Duha na kamatang sa fallacy moderator. Unang-una, fallacy of loaded question. Ngano man, kay naay pasangil na makak, kinsay na makak. Wala kayo nag-objection ko. Objection. Fallacy of loaded question kay naay pasangil. Mutubag ba kog si Sok o ako sama ra nga giangkon nakong namakako? Ha? Ikaduha, fallacy of false dilemma. Ngano man, wala sa gipapili nga tubag ang insaktong tubag. Kay wala ko nagsuting na makak si Sok. Wa po ko nagsuting na makako.
busa duha ka matang sa palasi ang naa sa iyang pangutana, busa di ko mutubag. Kaya ingon sa panutyong 26.4, ang pangutanang binuang, dili dapat tubagon. Counter, Mr. Moderator, counter. Counter objection, counter, rapa, counter. Paginaw na ko imong counter, Ah. nag-decide na sa nga di mo to ba? Okay, counter. Sige, paginaw Counter. na to. Mutubag sa madali, mao ni. Wa ko nang umunang mangutana ko. Kay iyang gisulti, Mr. Moderator, basta magsulti nga ang pito ka bungtod mo ang pito ka pito ka ulo mo ang pito ka bungtod sa Roma nasa laag. Mao nang nangutana ko. Niya may kang Socrates Fernandez katinawan dos pahina 77. Kinsa may namakak nilang duha. Kaya nag-ingon man si Sok Fernandez, ang pito ka ulo nga naang gilingkuran sa mga babaeng mananap, mao ang pito ka bungtod sa syudad sa Roma, tukma gayud, kay walay laing syudad sa kalibutan, gawa sa Roma nga dunay pito ka mga bungtod. Munang namakakugin si... Sige. Kinsay namakak nilang duha. Moderator's time. Oh. Moderator's time. Ang akong klarohon karon, tinuod ba nga nag-ingon si Jando nga ang pito ka bungtod nga muingon nga mao ang Ang pito ka ulo. pito ka ulo, ang pito ka Kabungtod, nasa laag. Ako nasa laag. Oh, nasa laag. Nasa laag. Oh. Gisulti ba na ni Brad Jando parang akong tanahon kung valid ba ang yang question? Wala ko nagsulti kaya nasa verse 9 mismo, ang pito ka ulo mo, ang pito ka bungto nga gilingkuran sa babae, sila usab pito ka hari. Basta wala ko nagsulti na yung pangutana niya. Okay. Strowman Okay, pala. okay. Moderator's time. Tungod kay wa man daw siya magsulti niya imong gi-premise, so imong objection is not granted. Another question. Another question. Sige. Wa man daw siya- Pero okay, no problem. Ang akong tema nga gipamatud-an ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Excuse me, manag tulo naman na sila kapagliha sa mana. Kaysa may matubang nila na. Kaysa matubang. Dili atong klarohon. Okay. Dili. Kanon, ang ato diha, Mo nang i-object. ang ato diha mao ni siya. Ang akong pangutana, nagpahayag man ang standard reference nga ang Scarlet Woman sumala niini nga dictionary nga nag-ingon ng Scarlet Woman sa page 1124 nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17:46 first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Nabakak ba ang maong standard reference or wala? Tubag. Objection, moderator, iyang Okay. giputol. Sige, what is your objection? Iyang giputol. Ang giingon dire, an abusive epithet. Bitaw. Oh, bitaw. Sige, padayon. Padayon. Aron, abusive epithet gani mga igsuon mananglitan nimong asawa na suko sa bana gina niya, demonyo ka. Muna epithet. Nagbalik-balik ko nagsulti, demonyo ka, demonyo ka, demonyo ka. Muna abusive epithet. Ang pangutana, tinuod ba nga ayang bana demonyo kay gi-apply niya ang term demonyo, ang abusive epithet nga term siyang bana? Dili oy. Abusive epithet gani. Next question. Din ho sa Webster. Unsa na imo ha objection or Dili, objection na eh. Pangutana. sige, continue. Pangutana. Kay matod pa nimo tungod sa abuse of epithet mo to iyang definisyon. Natin yung definisyon. Kanang first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic. Klaro na nang gi-apply, pero iyan man to interpretation. Diyan ko sa pangutana. Ni I. Webster, an unbranded dictionary. Okay. Nag-ingon nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. O yonan supakon. Nantubag. Ang Scarlet Woman sumala dire pahayag sa protestante. Moderator's time. Yeah, categorical ang question tubag ako sa dano sa. Usa sa putana niya? Ah. Balik ang pangutana. Ang ato pangutana, nagpahayag man ang Webster and Unbranded Dictionary nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Ang pangutana, kasaman kay kanday ng Xerox, di kay kasi original. Ang ato pangutana, uyonan sa pakon kay standard reference man. Okay. Supakon ako. Supak. Ano man?
Sumala dire ang Scarlet Woman a term applied to the Roman Catholic Church by some Protestant sects as an expression of their hostility. Amo ng abusive epithet. Motubag na. Mangutan ako. Sunod. Nag-inon man din sa Concise English Dictionary na ang Scarlet Woman, pagan Rome o people Rome. Supako nimo. So pa ako lagi Ah, ako so- na tungod kay imo nang gibasa ganina abusive epithet na siya. Sama ra ko nga giingnan sa asawa yang banag demonyo ka, demonyo. Ang term. Ay, saksama Patay, dyan. patay, Dapat ko 1 minute. Padayon. Lagi nagtupag pa siya, nagtupag pa. Lagi, sige. Relax. Okay. Ang obvious epithet, balik-balik ko nimo. Usa ka paghingalan nga dili maayo gibalik-balik nimo ng abusive epithet. Sama karon, gibalik-balikan na nagtawag ang Roman Catholic, ang mao kuno Scarlet Woman, epithet na siya. Nya gibalik-balik man mo ng abusive epithet. Next question. Sunod pagkutana. Pag-ingon sa referensya na Scarlet Woman, abusive epithet, Revelation 17:46, first applied to pagan Rome. Pangutana, pag-ausaba ka pag-abusar nga pagtawag sa pagan Rome nga himuon siya nga Scarlet Woman. Yes or no? Yes, abusado yun ang mutawag niyang Scarlet Woman. Mo ginitaw siyang abusive epithet. Kung nakasabot ka lang kag term epithet, di na kamangutana na. Next question. Okay, sunod po ta. Both Sabton, pag-ingon ni Sok Fernandez sa iyang libro na ang maong babaeng Roma, ang maong babaeng bigaon diha, aplikado sa paganong Roma, si Sok Fernandez usab, nito wala na kasabot sa abusive epithet. Niyan to bag. Wala man naging si Sok Fernandez na yung apel ng Batikan. Kami Batikan dire. Moderators time. Misleading. Moderators time sa. Yeah. Ang pangutan na something categorical. Oh, something categorical. Si Sok Fernandez Marika. nag-ingon. Ako kabalo. Si Sok Fernandez nag-ingon. Ang babae sa pinadayag 17 nga bigaon, aplikado sa paganong Roma. Abusive epithet ba gihapon na or wa ba kasabot si Sok Fernandez sa abusive epithet? Okay, ito ba ka? Kay Yes. Giingong gali simong dictionary gali an abusive epithet first applied to pagan Rome. First applied to pagan Rome. Abusive epithet gani unsa man ka? Sa ato pa, o yun na nanimo nga nagbutang-butang si Sok Fernandez sab nga iyang yakusar nga ang babae nga bigaon librado sa paganong Roma. Niyan to bag. Wa mo siya kabutang-butang epithet gani. Pananglitan imong asawa ingno kag demonyo, gibutang-butan kag demonyo ka. Iya ra nang sayang ng kasuko. Sama sa Protestante tawag kung tag Scarlet Woman tungod silang kasuko. Epithet na siya. Next question. Balik kong pangutana. Kini bang pagsabot ni Sok Fernandez sa iyang pagingon nga ang babaeng bigaon aplikado sa paganong Roma o sama ni kamatang sa iyang kasuko sa maong Roma? Niya, moderator, objection. Okay, object. Ganihara ko nagtubag. Ang giingon ni Brad Sok dire nga nag-refer sa pagan Rome, epithet na siya. Base sa imong dictionary, epithet na first applied to pagan Rome. Epithet ang giingon dire ni Sok Fernandez. Ano kung giingon? Natubag na. Laing pangutana galisod na ka. Sunod pangutana. Oh. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo nga ang babaeng bigaon dili Roman Catholic Church. Nag-ingon pod ang mga referensya na Roman Catholic Church ni sa standard reference. Ang pangutana kinsa ang ituhan, ikaw o ang standard reference? Objection, moderator. What is your Fallacy of false dilemma na pod. Basta wala sa categorical ang hustong tubag sa pangutana, fallacy of false dilemma na. Ano man, pareho kung nagsulting tinuod, pareho pa naging sa dictionary nga epithet na siya. Busa, fallacy of false dilemma. So the objection is granted. Tungod kay wa mo mag-abot ang inyong concept karon. Mr. Ang na wala mo mag-abot. Mr. Moderator, Mr. Moderator. Iyang gipalap ang iyang manggod nga punto og moingon ka nga
ang babayeng bigaon aplikado sa paganong Roma usa na kamatang sa abusive epithet kana bang imong ibutang-butangan ba imong ipasipalaan kamo man abusive epithet imong ibutang-butangan ang usa ka tawo nga di tinuod mo nang nangutana ko Okay. pagsulti ni Sir Fernandez nga ang babayeng bigaon diha retirado sa paganong Roma usa ba na kamatang sa abusive epithet Okay. Murag wa gid mo no kay murag usa gitubag murag di na pud siya mudawat sa imong objection. Ato na lang karohon possibly nga sa laing book naka-paraphrase ang gi-state sa Pikas book. So di ta maghuman ani kay balikon ko posible nga sa ubang book na paraphrase pag-ayo mao'y gigunitan diri sa Pikas diha sa imo quotation lang. So di mo mag-abot maglalis next question na lang. okay Yes. matod ni mo brother Jando usa sa imong giingon nga ang babaye diha nipatay og mga santos dili Roman Catholic na kay wa mo gipatay pangutana niya man ko world history kasi saya nang dagidik sa page 137 nag-ingon kaya ako panigamit gani Mr. Moderator nag-ingon ang Roman Catholic Church nipatay sa mga taong dili mo dawat sa ilang doktrina buhat na nga tinarong o buhat na nga sinalbahis tubag Objection, moderator. Okay. What is your objection? Akong objection. Papasa sa niya, be? Sa gingon diha. sige Ang gipatay mga santos kay ang imo kong imong premise. Sige. Ate palasas moderator ate palasas moderator Paklaro, ate palasas moderator Ang iyaha manggong premise, mga santos gipatay. Ako lang ipaklaro pabasa diya, kung mabasa ba diya, mga santos ang gipamatay. Sige, ato basta. ang akong pangutana Mr. Moderator dili ni mislead ang akong pangutana mabasa man sa world history na ang Roman Catholic Church nipatay sa mga taong dili mosunod sa ilang doktrina ang akong pangutana sinalbahis ba na og tinarong Moderator, duha ka palasi na moderator. Objection. Objection, moderator, duha na ka palasi. Una, fallacy of false dilemma. Ikaduha, fallacy of context to me. Kaya ang iyahang premise, naglitok yun siya, nadungog yun ako. Nilitok siya, tigpamatay mga santos. Ibabasa sa diya nga santos ng pamatay diha. Basig heretic na. sige ato basa ipabasa Balik ko na to aron ma-clarify pag-ayo tinuod ba nga imong gisulti nga nagpatay og mga santos aron atong gamiton human up. ang iyang gisulti ang babayeng bigaon nipatay og mga santos ang ako pangutana niya may mabasa dere na ang Roman Catholic nipatay sa mga taong di mosunod sa ilang doktrina ang akong pangutana pinarong ba ng buhata og sinalbahes Moderator's time. Nag-ingon ba pod ka nga ipapatay ang mga santos? Naama sa iyang gibasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Paliw ba sabi? Revelation 17:6. Sulbaro na. Atong basahan. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Sige, sige daw. 17:6. Atong basahon. Sige daw. Hadlo ka basahon. oh di ko mahadlo Ay, ano ba? Duwa-duwa mga Ato lang gatag. i-clarify kung nag-ingon ba siya nga ipapatay ang mga santos? Iyang gibasa diri. Atong Yan. basahon na mo director na 17:6. Ingon dire. Nakita ko nga ang babae nahubog sa dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga martir ni Jesus. Nga iyang kaubang nga si Rinaldo kung di na nagsulti, ang meaning nga na tigpamatay mga santos. Muna kung gingon ka ganina. So, ang point ani ron, dito sa side nga iyang sabot mo, ang gisulti. Oh, may kung sulti Dili na ko. iyang side. Oh. di ang akong urang patay bot ang akong pangutana kaning buhat nga sa usa ka relihiyon na mabasa sa kasaysayan nga ang Roman Catholic Church ni patay sa mga taong di mosunod sa iyang doktrina tinarong ba na nga buhat og sinalbahes aron hibalaan Misleading question na po siya. Kay wala ang imong pagbato tang premise, wala gay kaniya. Unya sulbaronon pa imong premise. So ayaw paghimog premise nga sa maong issue sa imong gihapin nga premise maglalisay pa mo. Mr. So ang Moderator. tawag ana misleading or fallacious question. Mr. Moderator, ang akong affirmation, ang babae nga bigaon, Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church ni patay sa mga tao nga dili mo dawat sa iyang doktrina. Dili na mo isyo. Ang akong gipaminawa nimo, gibawong gipangutan nati ka nga nag-ingon man ka nga ang sa Roman next question Catholic na. nagpapatay og mga santos. Ako yung gipangutan na. Oo. Wa man daw kay ang libro ra man nimo mo Okay. nag-ingon. Okay. So next question. Next question. Ang ingo kanina,
atos na tanaw niyang libro, nabigingon namatay yung mga santos. Nagpamatay yung mga santos, nabigingon diha for clarification. Kaya di pala gili kaya na ko libro. 137. Bisi pa Oh, basado ako nung nabigingon diha nga nagpamatay yung mga santos. 137. 137. Oh, sige daw. Nabigingon diha pamatay yung mga santos. 137. Sige be. Ora. Basta ito basta moderator. Las mga tao na nato. Ginawa niyo na santos ha. Noong 1480, sinimulan nila ang Inquisition sa Espanya. I-bracket na nagpakulong o nagpapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang di sumusunod sa mga turo ng simbahang Katoliko. Okay. At ang pagpuksa sa mga Muslim. Okay. Ang Muslim di ay. Ang akong pangutana diha, tinarong bang buhat o sinalbahas ba nga ang usa ka relihiyon mupatay sa mga taong di musunod sa ilang doktrina? Ladder pala siya na. Misleading question tungod kay ang issue, ang Santos. Sige, sige. So, Wow. dili, misleading siya kayo. Misleading. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong tema, Mr. Jando, ang Revelation 17, Roman Catholic Church. Unya, usas karakteristik niya, mupatay tawo. Santos. Santos, gingon si mong Biblia. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana, Mr. Jando. Sa ato pa, uyon na diay ka nga ang usa ka simbahan patyek ang mga tao basta dili santos, tubag. Dili ko yun. Di- Actually, ang gingon si mong Biblia, ang ipamatay sa babaeng bigaon, ang mga santos. Karon, matod pa ni Rinaldo Condino, ang santos ipamatay, gumbursa. Di santos ang Romano Katoliko, siya may gumbursa. Next question. Ang akong pangutana, Mr. Jando, matod pa nimo nga ang gipatay sa babaeng bigaon mga santos, pero imong gi-justify ang libro dili mo home kay dili santos gipatay sa Katoliko. Ang akong pangutana mao ni ba, ang Roman Catholic kay ngawasa man nga nipatay mga tao nga dili mosunod sa ilang doktrina, husto ba na nga buhat o sayop nga buhat? Objection, moderator. Okay. Fallacy of context to me lang gihapon. Nga naman, nahibalo magyud ta sa history of Inquisition. Ang tigpamatay sa ako sa moderator ha? Ang tigpamatay sa Inquisition, dili manggod ang Romano Katoliko. Ang tigpamatay ang Estado. Ako sa moderator ha? Iyaman tong pasanginlan. Orea, mubasa na lang ko para sa mga naminaw karon. Muna kung mga naminaw. Ang ingon dire na yun lang ha. Kaaway na ning mga history. Ang ingon dire moderator sa Ano na lang, Mr. Bajendo. Kung kita na nga misleading gud siya ang pangutana. Ay nagpako ba? Moderator. Ako sa basta Ang moderator. Catholic Roman Catholic Church man god. Lagi. Ako sa Ang mga point moderator. magud ka gani katong issue nga Lagi ako na lang to siyang gikuan. Ako na tong siyang gikuan. Munang nangutana lang koron kay uyon ba ka nga pwede na patyon sa usa ka simbahan nga ang dili mga santos di po siya mo uyon. misleading na lagi siya kay ang issue katong ang Katoliko mo'y magpapatay mga santos. Di man po siya mo yun. So ang imong question niya. Sige. mag-abot. Sige, haron mag-abot me. So, next question. Next question. Okay. Wapa mo kami nag-abot. Mag-abot kami. Sunod pangutana. Okay. Ang akong tema, sumala sa Biblia ang referensya, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman. Ang akong pangutana, nakapamatuod ko sa referensya or wala? Tubag? Wala. Wala ka nakapamatuod. Kaya imong gina-abusive epithet man, di gyud to mabawi nimo. Muna imo butan lang sa pagpautan mo imo nang giputol, ani mo litok ka ang abusive epithet kay imong kong ilaron. Unang imo nang putlon. Wala ka nakapamatuod. Di gisupa ka sa anghel. Next question. Sunod pangutana, Mr. Jando. Sunod pangutana. Kay wabag ko niya nakapamatuod na ako'y nabasang referensya nga ang Roman Catholic Church aplikado sa Roman Catholic Church. Ang Scarlet Woman aplikado sa Roman Catholic Church. Nawala. Moderator, yan na pong giputol. Dito ka lagi ng abusive epithet. Mr. Moderator, ikaw basa. Another time, ang ilang pangutana, sumala sa iyang gibasa, miingon sa na ba ko'y nabasa.
Moderator, ang pangutana So, niya, moderator, fallacy of false dilemma na. Dapat Dapat para makatubag ko sa pangutana, kung pituhon niya, abusive ang epithet. iyahang pangutana may pagkaniigo gamay nga naa siya nabasa sa iyang side. Sa iyang side. So tubagon nimo siya kung muuyon ba ka sa iyang side. O sige, ano yan tubag? Wala siya nakabasa. Basa, Kaya basa, ang basa. iyang nabasa, Ah, mato wala sa iyang wala abusive Webster Dictionary, abusive epithet man. Abusive epithet. Onya, matod pa dire, protestant nagsulti. Therefore, bisan pag wala kay mabasa diha nga abusive epithet, Ato na. giangko na didto nga abusive epithet na siya, di ginamuhala nimo. Ako lang sang basahon ang iyang request nga ipabasa. Ah. Ingon diri oh. Wala nila hini. Di gamit ako Sa cross Ibasa na ako ni Ganes Prescription. Definition pa ta, pwede ra. Scarlet Woman, the Roman Catholic Church and unsa ni siya na Irishman. Opo. Iris, dili, wala iris. Wala iris. Wala. Opio, saan na siya? Di maklaro man. Opprobrious term based on the reference in Revelation 28:1-6. Oh. Tanawa ang opprobrious Ah. word para ato ma-interpret properly. Ah, sige. Sige. Basig dili na. Atos nang basa moderator raw sa nang oprobios moderator ha. Sige, atong Pero sa masarta na to sa nang oprobios. Okay, wait lang. Wala na. Hagsa na, wala na. Di na ako makita eh, huwag mo ko data ron. Sige, oprobios, wait lang, moderator. Opprobrious. Opprobrious. Oh. Anong yung gigamit dire? Opobrios, mo na siya, na siya kuanit lang ha, wait lang. Karakter ba? Karakter. Opo, Sagay lang kung tayo moderator kay kanang opobrios na na meaning ana, usay meaning opobrios. At tagay lang kung tayo moderator. Magdi. Murag alpo. Na-erase man sa gamay god. Delete. I-insert lang. Pa-insert mo sa Google Ano? kay kung marong mo tulid mo ng Google. Ano? Oh. Hostility, bitterness, malice, malicious, malicious. Mo na yung meaning sa opprobious, malicioso. Okay na, sakto dito na. O di malicioso dito sa mga. Dito na, kay malisyoso kayo buhat, tas Scarlet Woman. Oh. Makalilisang o makauulaw nga pulong o binuhatan. Mapasipala, Sahon. makapasakit sa dungog, makalapastangan. Buti pa sabot, kalapastanganan na sa Romano Katoliko. Oh! Okay, tanawa. Medyo na, Mr. Moderator. Aman. Ang gingon din Mr. Moderator, ang Scarlet Woman, tungod sa iyang binuhatan, mo nang malapastangan siya. Kay mo patay ang mga santos, nagsimba og dili Diyos mo, na usa ka malisyosong buhat. Counter. Laos sa mga yun. Pataka mo lamang kang hubad. Counter. Tanawa na ko dire. Oh. Sige, Ano madaya. Transitive o transitive. Counter. That is karakter sa Scarlet Woman. Ano? Oh, no, sama po noon. Ingon siya dire ha. Ikaw naman ka-proposes ng kapalingon. Scarlet Woman, Pa. the Roman Catholic Church, Yeah. an opprobrious term Oh, pinaw. based on the reference in Revelation 17 verses 1-6. Opprobrious. Sa ito pa, kalapastanganan na siya nga termino para sa Romano Katoliko. Ana. O dili lang unaw yun. Kalapastanganan mo na siya. Dili mao. Dapasagan Okay. konklusyon. Ikaw explain, moderator. Dapasagan konklusyon. Sa manapa, ato sa nitiwason gamay naman lang 1 minute. Moderator. Sige. Ang dictionary entry nagpasabot nga ang termino nga Scarlet Woman gigamit sa uban nga mga grupo isip insulto o pagdaot batok sa Roman Catholic Church nga ilang gibase sa hulag way sa Babylon nga babaye ang nagsulob og pula nga sa libro sa pahayag. So opprobrious kalapastangan na sa Romano Katoliko. Asawa po ito niya nga kontisyon. Asawa ito nga kontisyon. Na. Wala na? Oo ka na. Ano? Oo na siya. Ano? Okay. Sige. Put down? Okay.
Okay, ang sunod pangutana. Sige. Kana bang buhat sa Last one Last. question. Kana bang buhat sa pagpatay sa usa ka iglesia o sa nakapagpalastangan o dili? Tuwag. Objection, moderator. Objection na bod. Fallacy of loaded question. Palas. Ano man? Paminaw, uy. Sige. Ako explain mo dito ang anong fallacy of loaded question. Fallacy of loaded question, meaning pag-research ra good mo, unsa ng fallacy of loaded question? Fallacy of loaded question, pangutana na nga nag-uban og pasangil. Na masangil na siya nga nagpatay ang Romano Katoliko, wa pa siya ebidensya. Mao na nga fallacy of loaded question ang iyang pangutana. Okay. Is there any counter objection? Napa, 1 minute pa. Yan ay microphone mo diha. Ang akong pangutana. Okay ra ka? Yun. Bro, okay ra ka, bro? Ilolo. Okay pa? Okay. Okay, ang akong pangutana mao ni siya. Usbo na akong pangutana. Kay ni object siya nga akong pangutana mao ni. Kay ang usa ang ilang gihuban nga definition usa ka pagpalapastangan, pagpasipala. Ang akong pangutana, dili ba usa ka dakong pasipala ang usa ka iglesia nga mopatay sa tao nga dili mosunod sa iyang pagtulunan? Yes or no? Moderator's time. Lahi mo og interpretation ng induha. Wa mo magpareho. Wa mi magpareho. Ikaw, Lahiya. nanukad sa imong pangutana, gisukad sa imong interpretation, nga lahi sa iyang interpretation sa maong terminologies nga gigamit. Yes! So ang punto din ni mauni, dili dapat nimo na ipangutana niya kay dili man na mauyang sabot ang mao nga wording. Ang sabot sa iyang wording nga ang Katoliko saya haning side ba? Saya ning side. Mr. Motor, Mr. Ato nga di nang nagtanaw lang ko sa mga rason. Sa pika side ang iyang rason nga ang Katoliko mo hindi panamas-tamasan. So karon mangutana ka niya kay nagpapatay imong under sa babatay, di wa gapon mo magabot. Huwag gigabot. Mo magabot. Mayon tag nagpareha mo sabot para musud ang imong question. Di kasud kay wa mo magabot. Di ang akong pangutana, mura ni ang akong pangutana niya Mr. Moderator, dili ba usa ka buhat nga pasipala ang usa ka relihiyon nga mopatay sa mga taong dili mosunod sa iyang doktrina? Kaya moderator's time na po. Gikan maguning isiwa katong Santos nga ipapatay sa Romano Katoliko dito sa Revelation 17 nga gi-interpret ni Jando lahi pud ang imong interpretation. So ang punto din wag gihapon mo mag-uyunay. Dayon mo wa mag-uyunay. So may resulta sige lang kang akusan, sige siyang panalipod. Sige. Sakto man ka sa imong kaugalingon lahi man pud ang iyang sakto. Sao man niron. Sige. So wala lang. Last question. Last question. Mangutana ko, Mr. Janto. Mangutana ko. Imong giingon ka na, nigamit man ko kag Babylonia ganihagot. Ako na lamang kang tugutan. Nga, nigamit ka na ang writings ni Ellen G. White, imong igamit. Ang akong pangutana. Kanang giingon ni Ellen G. White diha, nag-ingon si Ellen G. White nga ang Roman Catholic Church dili mao ang Scarlet Woman sa imong gibasang Ellen G. White. Wa mo kay dito ko gibasa yung ana man. Dili digamit sa libro ni Ellen G. White. Ang topic mao tungkol sa Scarlet Woman. As a negative, pangutana na ko siya, kanigamit ba sa libro ni Ellen G. White? Mangutana ko, nagsulti ba si Ellen G. White nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17, dili mao ang Roman Catholic Church? Nagsulti or wala? Tubag! Moderator's time. Hinggambit ka ganihawa. Sige ako tubagon. Wala nag-ingon. Ato sang klaro Ano? kay basi. Yes, kan. ipapit ko no ka. Tugmutubag ko base sa akong nabasa sa libro ni Ellen G. White. Sige. Kaya, wala siya nag-ingon na Roman Catholic Church na siya. Kaya ang giingon ni Ellen G. Ingon ni silang libro, nadara? Review and Herald Articles by Ellen G. White. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Wakasapot. Mr. Moderator, ang akong pangutana, maone. Ang akong pangutana, nigamit man siya sa libro ni Ellen G. White, aron
pagsagang sa akong tima, pagsupak sa akong tima ng Roman Catholic Church mao ang Scarlet Woman na amay mabasa sa libro ni Ellen G. White nga nagingon ng Scarlet Woman sa Revelation 17:1-5 dili mao ang Roman Catholic Church. Ipatubag na as ang negative. Isa pa. Ang iyang paggamit manggod sa kang ang iyang paggamit sa libro ni Ellen G. White lahi sa imong gihuna-huna. Ano ba gamit? Lagi. Negative siya. Sa paggamit niya lahi sa imong gihuna. So ang iyang paggamit dili kung iyang gigamit gamito nimo siya kung line of argumentation nga nagsubay sa isyo. Lahi man iyang paggamit. Sa ato pawada siya sa balaod. Ay, banha, Gerald, napildi na ka. So, Ay, napildi na ka. so time is up na lang kay gamay man jud kayo din alanganin na. So wala ko'y gilabanan na minaw ra jud kog asa ha. Kay labing tinuod murag dili murag pareha ta. Wala, napikon. Napikon ay, nagyusak-yusak. Pikon mga. Napikon, mga kaigsonan, gihinan kong yusak. Okay. Wala na. Okay. Tama na. Wala na. Summarize. So, 5 minutes. 5 minutes negative. Okay, Brad Jando for your 5 minutes negative. Summary. It's your time. Okay. Mga kaigsonan, nadungog yun ninyo, no? Ang gihimo niya, ipamugos niya ang iyang interpretation. Ang iyang interpretation, sukwahi sa giingon sa anghel. Iyang interpretation, ang babaeng bigaon, Roman Catholic. Ang giingon sa anghel, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia. O niya, ang giingon silahang sa ilahang propeta nga si Ellen G. White, ang Babylonia, protestante. Busa, wala niya napamatud-an ang iyahang tema tungod kay ang protestante, dili mo yun na katoliko. Di mo yun protestante Romano katoliko. Pero, iya ipamugos. Ikaduha, ipamugos niya nga ang pulang mananap maukuno ang Roma tungod sa 7 ka bungtod. Unya ang 7 ka bungtod, dili man na literal nga 7 ka bungtod para i-apply niya ang 7 hills of Rome. Ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. So wala gihapon na pamatud-an. Unya ang 5 niya ng 7 ka hari napukan na. Kung kana mo ang bungtod sa Roma, sa ito pa nalang katag 5 ka bungtod ang Roma. Wala gihapon nakapamatuod. Unya ang usa niya ng 7 umalabot pa. O bungtod pa na, usa na tumutubo pa. Mga kaigsonan, mahilig lang yun ang Seventh-day Adventist magbutang-butang sa Romano Katoliko. Nakita man ni Raplo Chavez, gimakmak na ko ang iyahang debater. Gina ko giyusak. Liman mo na. Ingon bitaw ko ninyo sa akong post sa Facebook. Mga Sabadista, ayaw mo kasukog mo sayaw ko. Kay ang buot ipasabot ana, nakita na nako nga gimakmak na nako inyong debater nga giatbang sa ako. Maunang perti sukuan ni Raplo Chavez. Perti sukuan. Naramdaman gina ko yung kasuko ron. Sa kasuko niya. Pero ang importante mo ni, mga kaigsonan, Biblia, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon mo ang Romano Katoliko. Referensya, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon sa pagkamatuod mo ang Romano Katoliko. Ngano man, abusive epithet man. Abusive epithet gali, paghingalan, namings na siya, paghingalan nga i-apply sa usa ka tawo nga dili gyud siya. Therefore, ang iyang tema nabungkag gyud mga kaigsonan. Wa siya ka mamatuod. Unsay strategy ko sabihin? Unsa nga strategy ang akong gihimo karong hapuna? Gisabong nako si Mitchell Bendelio sa pamahayag sa anghel na kamunay bahala mo sabot o kinsa may mas labaw na tong tuuhan, si Mitchell Bendelio ba o ang anghel? Ang anghel wa gyud nagsulti ng Romano Katoliko na siya ra. Ang kingo sa anghel, mauna ang syudad sa Babylonia. Pero ingon siya Romano Katoliko na. Romano Katoliko, syudad sa Babylonia? You are ano?
Inyong libro ko sulti, oh. Balik ko na ko itong basa. To Review and Herald. Asa naman to? Wala man. Ingon dire, nga ang Babylon mao ang Seventh-day Adventist. So, dili na Romano Katoliko. 15 ni guba niya. Una, ang anghel. Ikaduha, si Ellen G. White mismo. Gilaparo ang iyang argumento. Mao na si Raplo Chavez sa likod, perting sukua. Mao na, oh, at least, nalingaw ta, at least nalingaw ta karon kay, oh, ay lagas ako ah. Oh, ay lagas ako. Ay lagas ako. Oh, ay lagas ako. Okay, so, ang importante yan wala ka pa kang SDA. Usa pa isulti niya siyang final conclusion na hibalo naman gid mo nga wala ka probe. Ay na mugtuan na niya. Next case. Oh, daghang salamat o may nga pa kanyang tanan.